nalalaman po natin kung sino itong mga traidor sa kanya. Kaya nga sabi ko, ang galing ni VP Sara. At least, ang taong bayan, meron na kaming pagbabasihan kung sino yung dapat namin i-delete dito sa gobyernong bangag na ito. Good luck na lang. Sa mga pumirma, sa mga pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, ang masisabi ko lang sa inyo, goodbye. Goodbye career. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Aga akong natulog kagabi. Pero yung cellphone ko naka-play lamang po sa mga balita ng nangyayari kasi ang dami pong balita kahapon eh. Oh. Ngayon, umaga paggising ko, nagkape-kape tayo dito. Grabe po, sumabog po ang mga balita, no? Sa mga iba't ibang distrito ng ating bansa, no? Na do not vote for this congressman kasi bumoto siya na ma-impeach si VP Sara. Ang dami pong mga ganun. Nagsabugan po ang mga balita every district sa ating bansa ngayon. Kasi po, meaning to say, marami po ang may gusto na maging presidente itong si VP Sara. Meaning to say, marami pong supporter itong si Vice President Inday Sara Duterte. Now, itong mga taong bayan pala, nakaabang lang yung tao kung sino yung mga buwayang congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Nakaabang lamang ang taong bayan. Oh. Alam ko na makakaapekto po yang pagtakbo nila sa kanilang distrito, no? Kasi tatakbo sila congressman, tapos yung iba tapos na ang kanilang termino, tatakbo na silang gobernador. Oh. Pero still talagang tinututukan ng taong bayan sino yung mga congressman na sino itong mga congressman na ito na pumirma na ma-impeach itong si VP Sara. Kaya sa Facebook ngayon, grabe yung mga post, pumirma pala itong si congressman bla bla bla, pumirma pala ito, grabe. Dati ko na itong sinabi sa inyo dito sa mga vlogs natin. Dati ko na itong sinabi na kapag malalaman po ng mga taong bayan na parte ka sa mga pumirma sa pagpa-impeach ni VP Sara, ay talagang malaki ang chance na matatalo ka this coming election. Hindi yan hindi yan pang hindi yan pang bias tayo kay VP Sara, hindi. Alam po natin. Alam natin na si Vice President Inday Sara Duterte po, ang dami pong supporters all over the Philippines. Alam natin yan. Kaya nga, ako po ay parang sa totoo lang, ako ay parang nagtataka bakit ginawa nila ito. Kasi itong mga congressman na ito, dati itong mga kumampi kay VP Sara. Meron pang ibang mga congressman dyan na ginawa pa nilang ninang si VP Sara sa kanilang mga anak. Tapos, yun pala, bumoto rin sila. Yan ang nakita ko ngayon sa social media. Ang dami pong mga post sa mga distrito na ayaw na nilang suportahan ang kanilang mga congressman doon. Ayan tuloy. Good luck sa inyong lahat. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ngayon, kahapon, sumabog itong mga pangalan kung sino itong mga pumirma ng mga kongresista. Pinost na yan. Marami na po ang nagpo-post sa official names ng mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Isa sa mga lista doon ay yung nangunguna po ay si Sandro Marcos. Okay? Si Sandro Marcos po ang nangunguna doon. So pag-usapan natin itong si Sandro Marcos mamaya. Okay? Pag-usapan natin ito. May ipapakita akong video sa inyo na itong si Corina Sanchez. In-interview na itong si Panelo kung ano ang posibleng gagawin ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Tapos, inanalyze ni Panelo, railroad Alam na ni Panelo na mangyayari talaga ito. At ito ay tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na ito. Papunta na ito sa Senado. So, pakinggan natin si Panelo mamaya sa kanyang mga analysis kasi po, credible itong si Panelo kasi po
meron siyang access sa mga Duterte at si Panelo rin ang legal counsel ng mga Duterte. Okay? So kailangan po natin pakinggan ang opinion ni Panelo dito. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1 2 3 go. Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin marami pa tayong pag-uusapan. Eto. Itong next topic natin, isa sa mga pinag-usapan ni Panelo at itong si Corina Sanchez ay yung unang pumirma itong si Sandro Marcos dito sa impeachment ni VP Sara. Meaning to say, kung sinabi ni Bongbong Marcos na VP Sara is unimportant, wag nang ituloy ang impeachment na yan. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos kasi plastic siya sa mga iglesia ni Cristo bakit ang kanyang anak na si Sandro Marcos ay nangunguna doon sa mga pumirma? Halatang halata na itong si Bongbong Marcos, trinahidor na naman niya ang taong bayan. Trahidor talaga itong mga tao ito. Trinahidor. Sabi nila, they are not for impeachment kay VP Sara. Pero ang kanyang anak, unang-una sa listahan. Di ba? Di ba? So, eto po, panuurin natin ang interview ni Panelo dito kay Corina Sanchez. Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon, dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Corina. Yes, sir. Nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Di ba? Bilis talaga. Kasi kahapon, last session kahapon, ang bilis. Sa isang araw, nakaproduce sila ng halos 200 na pirma. So ano masasabi nyo doon? Scripted or not? Siyempre, sa ating palagay, scripted yun. Kasi may own opinion. Tambay nila ng isang buwan. Tapos, within less than 24 hours, pwede na agad. Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Sabi ni Corina, may nakikita ba kayong mali? Ganun. Sa mukha pa lang ni Martin Romualdez, mali na talaga. Sa mukha pa lamang ni Sandro Marcos, mali na talaga. Alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan. Kasi pinakita doon ano ba yung mga reason nila bakit inimpeach si VP Sara? Walang iba. Nakatutok lang sila sa confidential funds ni VP Sara. Wala pang pinal na desisyon ng COA noon. Meron na nga mga lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complex diyan nakatutok. Yes, sir. Medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So, kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Oh, definitely. Si VP Inday Sara is ready to face the impeachment and she will face it courageously, smilingly, and competently. Di ba? So, palakpakan. Alam nyo, sa impeachment na yan, pupunta yan si VP Sara because that is the process sa ating gobyerno. Ako, excited ako na dadalo itong si VP Sara, dadalo itong si former President Duterte, at talagang alam ko, bidang-bida na naman ang mag-ama, si Tatay Digong at si VP Sara dito. Ipapakita na naman ni VP Sara at ni former President Duterte kung gaano sila kalinis sa kanilang trabaho sa pagiging public servant. Alam ng taong bayan Alam ng taong bayan na itong pamilyang Duterte na lang, bihira na lang tayong makakita ng ganitong kind of mga politicians na tunay nagsiservisyo sa taong bayan. At mapapatunayan yan during the hearing. Ako sa totoo lang, mapapahiya lang itong Kongreso. Mapapahiya lang itong mga pumirma laban dito kay VP Sara sa impeachment na yan. Kaya nga, merong mga nagsasabi, you get, be careful what you wish for.
Yan ang sabi ko sa mga sa mga taga-kongreso rin. Ha? Kayong mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Kasi po, hindi na po mapipigilan ang hinanaing ng taong bayan na itong babae pong itong si Vice President Inday Sara Duterte ay magiging presidente sa 2028. Totoo yan. Totoo yan. One of these days, ma-realize na naman ng mga buwayang ito na nagkamali sila, bakit pumirma sila. Sa pagkakaalam ko, kung hindi lang dadayain itong eleksyon na 2025, lahat ng pumirma dito sa impeachment ni VP Sara, matatalo kayo during the 2025 election. Kasi po, kumalat na ngayon sa social media ang mga pangalan ninyo na kayo po ay hindi dapat iboto. Kasi alam na ngayon ng taong bayan. Kasi nga sabi ko sa post ng aking Facebook page, sabi ko, magaling talaga itong si VP Sara. Magaling talaga. Napatunayan ko na sobrang galing. Dahil nung in-interview siya sa News 5, sabi ni VP Sara, I'm seriously thinking about it. I'm seriously considering. Seryoso siyang pinag-isipan na tumakbong presidente sa 2028. Isa tingin ko, dahil doon sa statement ni VP Sara, na-trigger itong kongreso. Na-trigger sila doon. Na-trigger sila doon. Sabi nila, Diyos ko po, paano na yan? Kung tatakbo ito sa 2028, wala na tayo. Hindi na tayo makakain ng pera nito. Takot sila. Dahil matuklasan ang kanilang mga kabalastugan. Okay? Takot sila na maging presidente ito sa 2028. So anong ginawa nila? As early as now, gagawin nila ang lahat para lang ma-impeach si VP Sara. Dahil kung ma-impeach si VP Sara, hindi na po pwedeng makatakbo in any position in the government itong si Vice President Sara. Ganun po ang pattern. Kaya sabi ko, sobrang magaling si VP Sara. Ginawa niya yun na parang ambush interview na sinabi niya, I'm seriously thinking about it na tumakbong VP. So naalarma. Ngayon, na pumirma na itong mga buhaya na ito, alam na ng Pilipino. Alam na ng taong bayan kung sino ang hindi natin iboto sa 2025 election. Di ba? Sobrang galing po ni VP Sara. Nalaman po natin sino itong mga traidor. Nalalaman po natin kung sino itong mga traidor sa kanya. Kaya nga sabi ko, ang galing ni VP Sara. Sobrang galing. Very advanced talaga ang kanyang utak. Parang nagbabasa yata ito ng libro ni Sun Tzu. Sun Tzu ba yun? Sun Tzu. Paano yung pag-pronounce? The Art of War. Sabi ko, at least, ang taong bayan, meron na kaming pagbabasihan kung sino yung dapat namin i-delete dito sa gobyernong pangag na ito. Good luck na lang. Sa mga pumirma, sa mga pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, ang masisabi ko lang sa inyo, goodbye. Goodbye career. Yun lang. Goodbye career talaga. Yun lang ang masasabi ko sa inyo dito. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman